Ito yung sunod. Itong sunod mga kababayan, isa to sa ikakagalit, no? Ikakagalit ng mga DDS, mga kababayan, kay Congresswoman Jinky Luistro. Bakit? Kasi po mga kababayan, ganito po kasi ang nangyari. May buwelta po ngayon si Congresswoman Jinky Luistro patungkol kay Sara, kay Manscarpio. Ito ha, mga kababayan. Ipaparinig ko sa inyo ha. About po ito mga kababayan sa Bank Secrecy Law. No? About sa Bank Secrecy Law. Ito po, pakinggan ninyo. Hindi nilikha ang Bank Secrecy Law para maging taguan ng hindi may paliwanag na yaman. Ang layunin ng Bank Secrecy Law ay protektahan ang lehitimong deposito. Hindi pagtakpan ang kahinahinalang galaw ng bilyon-bilyong piso. Ang papel ng AMLAC ay siyasatin ang mga kahina-hinalang transaksyon at iulat ang mga ito sa kinauukulan dahil ang pagpapalabas ng katotohanan ay hindi paglabag, kundi pagsunod lamang sa mas mataas na prinsipyo ng pananagutan. Hindi nilikha ang Bank Secrecy Law para maging taguan ng hindi may paliwanag na yaman. Narinig nyo? Pareho lang yan sa impeachment. Diba? Ang impeachment ay ginawa sa konstitusyon para sa taong bayan. Shield, panangga, gagamitin ng taong bayan para sa mga politician na kawatan. Pero anong ginawa nila? Ang impeachment ay ginamit nila panangga kay Sara para sa taong bayan. Baliktad. So ganito din ang nangyari. Ang Bank Secrecy Law ay ginagamit para sa mga lehitimong deposito na pera. Hindi sa mga tinatagong hindi may paliwanag na yaman. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ang mga DDS sa totoo lang, hindi nila maintindihan yan. Bakit? Hindi naman kasi mautak ang mga DDS. 'Di ba? Hindi naman kasi mautak. Wala silang utak. Yeah? Biro mo lahat ng business niya bankrupt. Saan ang galing yung in and outflow ng pera? Yun nga ang tanong. 'Di ba? Hay nako, sa totoo lang mga kababayan. 'Di ba? Alam niyo kaya nga minsan gusto ko maging abogado pero parang ayaw ko na lang. Bakit? Kasi kahit mali, pwede mo gawing tama eh. Sorry to say that sa mga abogado. Pero bakit may ganun? Kaya ka nga naging lawyer para itama mo yung tama. Hindi ang mali para gawing tama. Kasi biruin mo, ikaw ba naman maglatag ka ng 16 na abogado para pagtakpan ang kasinungalingan mo? Ba ang pangit? 'Di ba? Kaya nga nakakawalang respeto sa ibang abogado na kita mo naman na mali eh. Bakit may pagtakpan? Bakit may pagtanggol? Hindi ba insulto yan sa kapwa mo abogado? Kasi yung abogado na kaharap mo na humawak doon sa complaint, makikita na parang tayo lang, mga kababayan, nanonood sa akin at nagsasalita ngayon. Bigyan ko kayo ng example. Bigyan ko kayo ng example. Tayo nagbigay ng pera sa gobyerno sa pamamagitan ng tax. So ngayon, mga kababayan, kaya tayo nagkaroon ng gobyerno, kaya tayo nagkaroon ng tiwala sa gobyerno dahil yung tax na pinaghirapan natin ay ibinigay natin sa kanila para magserbisyo sa atin. 'Di ba? Magbayad ka ng tax. May tiwala ka sa gobyerno kaya ka nagbigay. Kasi para saan?
yung tax na yon ay gagamitin para saan? Pagpapaunlad sa ekonomiya, pagpapasahod sa kanila na magtatrabaho para sa atin at sa ekonomiya. Pero, yung ibinigay nating tax, ninakaw. Ngayon, ninakaw, di ba? Ngayon, mga kababayan, matutuwa ka. Nagbabayad ka ng tax para magserbisyo yung isang politiko na public servant di umano, sinasahuran mula sa tax ng taong bayan na kanyang siserbisyuhan sa pamamagitan ng healthcare, education, shelter, medication, di ba? Tapos na nakawin, matutuwa ka. Di ba hindi? Bakit ganun? Di ba mga kababayan? Biruin mo yan. Tapos, ngayon na ikaw nagnakaw dun sa tax na ibinigay ng taong bayan para ipasahod sa'yo, para magserbisyo ka sa taong bayan, kukuha ka ng abogado, tapos ipaglaban mo na tama ka at mali ang taong bayan. So saan nagkamali ang taong bayan? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon mga kababayan, 'di ba, Ma'am Mary Ann Suzuki, Sir Kenry, Ma'am Arbeliegas? Saan nagkamali ang taong bayan? Kaming taong bayan, pag hindi nagbayad ng tax, kakasuhan kami ng tax evasion. Pero yung mga politiko na nagnakaw ng tax namin, kaya nilang mag-provide ng 16 na abogado para maligtas sila sa pagnanakaw nila. So saan tayo nagkakamali? Di ba napaka-unfair? Di ba napaka-unfair? Tapos itong mga putang inang DDS, sa bagay, hindi naman nagbabayad ng tax yung mga yan kasi wala namang mga ITR yan. Saan ka nakakita ng DDS na nagbayad ng tax? Sige nga mga DDS, maglabas nga kayo ng ITR isa-isa. Paano kayo magkaroon ng ITR? Mga bobo nga kayo. Mga wala nga kayong pera. Pero yung pinagtanggol niyo bilyonaryo. Diba? Tapos, sigaw sila ng sigaw, ninakaw yung tax namin. Mga buwaya na tumanggap ng maleta. Diba? Ngayon, nilapagan sila ng AMLAC, bilyon-bilyon ang pera, hindi man match sa sinasahod bilang politician. Ang sabihin nila, hindi magnanakaw. Saan yung utak mo nilagay? Di ba, biruin nyo yan mga kababayan? Nasa saligang batas ng ating bansa, tawaging unexplained wealth or ill-gotten wealth ang yaman na hindi maipaliwanag at hindi tugma sa kinikita mo bilang politiko. Una, bakit siya matatawag na unexplained wealth or ill-gotten wealth? Una, kung ikaw kongresista, sumasahod ng 300,000 a month, no? Tapos, meron kang 5 taong pagserbisyo, so 300,000 times 12 times 5. Magkano? Diba? 300,000 times 12 times 5. Times 12 equals times 5. So ngayon mga kababayan, yun na ang sagot. Tapos, yung pera mo ay bilyones. So ngayon, matatawag bang unexplained wealth yon? Matatawag bang ill-gotten wealth yon? Or sa madaling salita, matatawag bang nakaw yun? Yes. Bakit? 300,000 lang ang sahod mo sa isang buwan. 5 taon kang nagserbisyo. E di sana, ang pera mo nasa mga 10, tawag dito, sabihin natin 3 billion. 3 billion lang ang pera mo sa loob ng 5 taon. Kasi 300k ka pa na 300,000, no? Sabihin natin meron kang 1 billion sa 5 taon.
Ay, example lang yan ha, mga kababayan. Meron kang 1 billion sa 5 taon mong pagtrabaho. Ngayon, noong inakusahan ka na meron kang ninakaw, meron kang ginawang kabulastugan sa gobyerno, siyempre kakalkalin ngayon yung mga ari-arian mo, yung pera mo sa bangko. Ngayon, para hindi ka mahulog na guilty at wala kang kasalanan at hindi totoong nagnakaw ka, make sure na ang pera mo at ari-arian mo ay tugma sa salin at tugma sa bangko mo. Ngayon, noong pinagbintangan ka, inakusahan ka, kinalkal ngayon ng gobyerno sa pamamagitan ng hearing, impeachment complaint. Ngayon, ito na. Kinalkal na. Alam ng taong bayan na nasa 1 billion lang ang pera mo. Ari-arian, bank account, at sahod. Nasa 1 billion sa loob ng 5 taon. Ngayon, nung ikinalkal ito ng gobyerno sa pamamagitan ng impeachment hearing, impeachment complaint, at impeachment trial, lumabas na kinalkal, lumabas na dyan yung BIR, lumabas ang AMLAC, lumabas ang SEC registration, ang Security Exchange and Commission, lumabas ang witness. So ngayon mga kababayan, ang alam ng taong bayan ay 1 billion lang ang pera mo. Pero nung napag-alaman ng kinalkal ito ng AMLAC at ng hearing, ay umabot ng 10 billion. Ngayon, paano nangyaring umabot ng 10 billion kung 1 billion lang naman dapat ang kikitain mo? Ano ang tawag sa ganun? Yan po ay matatawag nating ill-gotten wealth. Or sa madaling salita, unexplained wealth. Pag sinabing ill-gotten wealth, unexplained wealth, nakaw. Di ba? Nakaw. Mahirap bang intindihin yan? Mahirap bang intindihin yan? Mga DDS? Mahirap bang intindihin? Kung ang pera ng isang politician hindi tugma, hindi tugma sa kanyang kinikita bilang politiko, masasabi mong nakaw. So ang pera ba ni Sara ay tugma bilang Vice President? Hindi. Bakit? 6.7 billion ang pumasok sa bangko ng kanyang asawa at sa kanya. Kung isuma total mo mula noong 2007 hanggang 2026, kung sahod lang naman niya ang pagbabasihan, hindi po aabot ng 1 bilyon. Kung negosyo lang ang pagbabasihan, 2023 lang po tinayo ang negosyo nila. 23, 24, 25, 26, 3 taon pa yan. Imposible naman nakikita ng 1 billion yung negosyo nila sa 3 taon. Ano po ba ang negosyo nila? Kuryente? Tubig? Hindi po. So saan ang galing? Hindi tugma, di ba? Ibig sabihin, unexplained wealth. Ibig sabihin, nakaw. Kung ang negosyo nila tubig, ang negosyo nila kuryente, yes, maniwala ako, aabot ng bilyon sa 3 taon. Siyempre, ang tubig kailangan ng tao. Siyempre, ang kuryente kailangan ng tao. Ngayon, nag-match ba ang pera ni Sara dun sa salin? Hindi rin. Bakit? 88 million lang nilagay nila sa salin. Pero yung pera pumapasok, outflow and inflow, bilyon-bilyon. Diba? Ngayon, anong matatawag mo dyan? Anong masasabi mo? Ill-gotten wealth ba? Pasok? Unexplained wealth ba? Pasok? Yes. 99.9% yes. Sa madaling salita, ang pera ng isang politiko hindi tugma sa kanyang negosyo, ari-arian at sahod bilang politiko, lagpas-lagpas, sa madaling salita, ill-gotten wealth. Pag sinabing ill-gotten wealth, sa Philippine Constitution, nakaw.
Kaya nga isa sa rason yan na nagkakaroon ng isyong Marcos magnanakaw kasi ang pera ng mga Marcos sobra-sobra. Na hindi nga halos tugma sa pera ng Pilipinas. Sobrang dami nilang pera na hindi naman kayang mag-afford ang buong Pilipinas. Di ba? Di ba ang mga Marcos sinabihan nilang magnanakaw kasi merong unexplained wealth or ill-gotten wealth na mas malaki pa kaysa sa pera ng buong bansa. Diba? At hindi porkit sinabi mong unexplained wealth or ill-gotten wealth ay galing agad sa nakaw. Kailangan nga imbestigahan. Ngayon, inimbestigahan si Sara, di ba? O, anong lumabas sa Senate, sa Congress hearing? O, di ba? May AMLAC, may BIR, may Security Exchange and Commission, may witness, may bangko. Hindi nga tugma. Yun bang kay Marcos Senior? May naipresent ba silang price? Wala. Kasi they are rich beyond compare. Diba? Yung pera ni Marcos, hindi kayang lagpasan sa pera ng Pilipinas. Pero tinawag pa rin nakaw. Pero yung pera ni Sara, na kaya namang tugmasan ng pera ng Pilipinas kahit pa 10 milyong beses, sinabi nila hindi daw magnanakaw. Sige nga, kung itotal mo ang sahod niya mula nung vice mayor siya hanggang vice president, aabot bang bilyon? Ano siya, hindi kakain, hindi gagastos? Diba? Diba? Ganun yun. Kaya nga sabi ni Jinky Luistro, Hindi nilikha ang Bank Secrecy Law para maging taguan ng hindi may paliwanag na yaman. Ang layunin ng Bank Secrecy Law ay protektahan ang lehitimong deposito. Hindi pagtakpan ang kahina-hinalang galaw ng bilyon-bilyong piso. Ang papel ng AMLAC ay siyasatin ang mga kahina-hinalang transaksyon at iulat ang mga ito sa kinauukulan dito ka na. dahil ang pagpapalabas ng katotohanan Dito ka na. ay hindi paglabag kundi pagsunod lamang sa mas mataas na prinsipyo ng pananagutan. Hindi nilikha ang Bank Secrecy Law para maging taguan ng hindi may paliwanag na yaman. Nanonood siya kay Jinky Luistro. Ang layunin ng Bank Secrecy Law ay protektahan ang lehitimong deposito. Diba? Narinig nyo, mga kababayan? Narinig mo, diba? Nanood ka kay Jinky Luistro. Doon ka lang muna. Ganon yun, mga kababayan. Diba? Klarong-klaro. Ginaya ko na nga yung pag-explain ni Jinky Luistro na ang tawag doon? Maalumanay. Diba? Mahinhin. Hindi pa ba magets ng mga DDS yan? Ma'am Cristel Xiao, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Hindi pa ba magets ng mga DDS yan? Nagtatanong lang, mahirap bang intindihin? Diba? Pero ang sagot ng pamangkin ni Sara, natural lang naman. Bilyon-bilyon ang pera nila kasi politician sila eh. Natural lang daw mga kababayan, sabi ni Omar Duterte. Natural lang naman, bilyon-bilyon ang pera ng tita ko at tito ko. Kasi politiko sila eh. Wow! Wow! Kapag politician pala, kailangan bilyon ang pera. Wow, bakit si Leni Robredo walang ganun?
Ika nga, mga kababayan, tanong ko lang, natural daw sa isang politician na bilyon ang pera. Bakit si Leni Robredo hindi naman bilyon ang pera? Lumabas mo yung lahat ng salin. Di ba? Mindset. Kapag ka, talaga mga kababayan, no, yung mga millennials, no, nakagisnan talaga. Ako, I was born and raised surrounded by politician. Wala sa isip ko yan na kapag politiko ka, bilyonaryo, putang ina. Ba't ganun? Kapag politiko ka, natural lang yan eh. Kahit 10 billion pera nila, natural yan. Mga politician sila eh. Wow! Kapag politiko ka pala, bilyonaryo ka. Ganun ba yun? Kahit hindi mo maipaliwanag kung saan galing ang pera mo, basta politiko kayo na yun, sabutable na yun. Hala, kaya mahirap talaga mga kababayan. Pag i-continue pa natin na may Duterte, mamuno sa ating bansa. Kasi ang nasa mindset ng mga batang Duterte, natural lang naman sila na magkaroon ng bilyon-bilyon kay politician sila eh. Ha? My goodness. Alam nyo ba mga kababayan, dapat kay PBBM, no, tanggalin niya ang SK. Bakit? Alam nyo, dyan sa SK nag-umpisa paano mangkurap eh. Kasi ganito pong example niyan. Ganito ang example niyan. Mga kababayan, may kakilala kasi akong SK sa amin. Hindi ko na sabihin kung anong lugar na. Alam mo yung isang taon niya na sahod, naka-loan sa land bank. Kasi hindi na siya mag-duty. Bakit? Wala naman kasi siyang sasahurin na naka-loan na eh. SK yun, SK. Chairman. Tapos alam nyo ang ginagawa niya? Magpo-propose ng budget yan para sa kanyang proyekto na tinatawag nating basketball court. Yung basketball court na yan, siyempre alam naman natin kung gaano kalaki ang basketball court. Nagkakahalaga ng 5 million. Basketball court lang. May bubong, haligi, walang pader. Basketball court lang eh. Yung ordinaryo lang sa barangay, 5 million. Pero alam nyo, ang ilalagay nila dyan sa 5 million, yung mga materyales hindi aabot 5 million. Katulad yan sa mga kalsada. Napansin niyo mga kababayan sa probinsya, may mga kalsada na wala pang isang taon, binutas-butas na. Wala pang isang taon, lumabas na yung kabilya. Lumubak na. Bakit? Kasi, ang budget niyan, sa kalsada na yan, sabihin natin, 100 million kalsada for 500 kilometers. 100 million, 500 kilometers. Example lang yan na. Ang budget sa 100 million, kailangan 1,000 kasakong buhangin, 1,000 kasakong simento at 1,000 pirasong bakal. Pero alam nyo ang gagawin yan ng DPWH, ni Foreman, ni Engineer at ni Mason? Yung 1,000 kasakong simento, 800 lang ang gagamitin doon. Kaya kapag ang kalsada mo, hindi abot taon, lubak na. Bakit? Ang simento kulang. Yung 1,000 kasakong graba, 800 lang ilagay dyan. Kaya nga, yung isang taon mong kalsada, hindi pa umabot sa taon, butas na. Bakit? Kulang sa materyales. Pangalawa, substandard pa ang ginamit na materyales, yung mumurahin lang. Kaya di kayo magtaka, yung kalsada ninyo, wala pang isang taon, binutas na. Di ba? Diyan pa lang sa babang sa local government, sa mababa, sa barangay, sa SK, diyan nag-umpisa ang korupsyon. Diba? Lahat ng mga gamit diyan, puro substandard, kupit. 5 million ang pondo, 3 million lang ginastos. Yung 2 million, pinaghatian. City engineer, mayor, chairman, SK chairman. Pinaghatian na nila yung 2 million. Tapos, sa 3 million na yun, na instead of 5, naging 3 na lang. Pagdating doon sa mga foreman, engineer, contractor, kukupitan pa yung 3 million. Putang ina. Naganda leche-leche ang kalsada.
Di ba? Overpriced na nga. Kinupitan pa, kukupitan pa. Ganun yun, mga kababayan. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, mali po ang sinabi ni Omar Duterte na hindi porket politician ay karapatan nilang may bilyon kasi politician nga. Hindi ganun, oy. Hindi lahat ng politiko ay bilyonaryo. Bakit si Leni Robredo walang bilyon? Diba? Si Leni Robredo lang man ma-explain ko kasi si Leni lang man nakita ko naglabas ng salin na kompleto eh. Diba? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.